mga ngiti natin. Hi! Picture. Yan. Sige po, tayo po ay manalangin. Tara, pagin tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito patuloy na biyaya, kalakasan, pagsusugan, lahat-lahat ng magagandang bagay ay nakikita namin sa buhay namin, Panginoon. Salamat po dahil patuloy namin naranasan yung katotohanan ng iyong mga salita, yung patuloy nga na katuparan ng mga biyayang ito. Salamat po, patuloy na makikinig kami sa oras na ito upang patuloy namin malakaran yung buhay na binigay mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Salamat sa bawat isang narito. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa bawat isa. Bibigay ng katalinuhan upang maunawaan namin lalo ang salita mo, Panginoon. Salamat po. Ito ang panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Yan. Pag-usapan po natin ngayong linggo ay yung hello. Wala. Hello. May ubo yung ano. Hello. May mic natin. Yan. Ang pag-uusapan po natin ay hello. Pakaingatan ang iyong kaligtasan. Sino po dito yung ligtas? Amen. Mahina. Sino po yung ligtas na? Amen. Ligtas na po tayo. Amen. Hello. Pero kailangan po natin na pakaingatan nyo. Amen. Kasi baka mamaya sa mga nangyayari sa mundo, maligaw pa tayo ng landas. Tama. Hello. Di ba po, ganun na ginagawa ng demonyo. Gusto niya na nakawin sa'yo yung ibinagkaloob ng Diyos. Amen. Di po ba si Adan, ninakaw sa kanya yung pagkakataon na mabuhay sa Eden? Tama? Nakakuha niyo po ba yun? So lahat ng bagay na binigay ng Diyos sa tao, ninanakaw sa Satanas. Gusto niyang mawala sa iyo. Gusto niyang mawala lahat ng yun sa iyo. Kaya pag-aaral natin, kasi ito yung pinakamahalaga. Pag nanakaw yung kaligtasan, yari tayo. Di ba po? Saan tayo pupunta nun? Sa apoy. Imbis na nandun na tayo kay Lord, at dire-diretso tayo papunta sa Kanya. Pag nanakaw sa atin yun, sino talo? Tayo. So ngayon po, nakahanda po ba yung isip nyo, yung puso nyo? Nakahanda po ba? Hello? Nakahanda po ba kayo ng marinig? Hindi na tayo mag-fight. Nakahanda po ba kayo? Rinig po ba? Amen. Nakahanda po ba kayo na marinig yung mga kailangan natin gawin para ingatan niyo? Amen. Kasi kailangan po natin na gawin. Papunta po tayo sa Matthew chapter 24 verse 44. Saan po natin yung aklat ni Mateo? Yes, chapter 24 verse 44. 24:44. Sabi po dito ni Jesus, ano na po tayo? Amen. Pakinggan po natin mabuti ha. Sabi po dito, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Bakit? Alam natin na darating siya, di ba? Alam natin na bigla tayo kukunin. Pero, yung pagdating niya, hindi natin alam or busy tayo. Kasi sabi, darating siya sa oras na hindi ninyo iniisip. Ibig sabihin, pag inisip mo na, baka hindi mo siya dumating ngayon. At sabi nga kanina, natulog. So, syempre, busy kang matulog. Ngayon, walang problema ang matulog, tama po ba? Walang problema, ngayon, natulog din po ako eh. Lahat tayo natutulog. Pero halimbawa, pinagpaliban mo yung gawain para sa Panginoon, para matulog. Tapos dumating siya ng time na yun. Pag-gising mo, pakontakin mo yung mga kasama mo sa church. Wala. Magsisimba, halimbawa, nagsimba ka ng linggo, pagpunta mo doon, nasan si pastor? Wala. May dumating na ano, uy, kala ko wala namin nakakasama. Tapos saka nyo marirealize, ay, naiwan pala tayong dalawa.
Kasi ang sabi po ng Bible, si Jesus po nagsabi, darating siya sa oras na hindi natin iniisip. Ibig sabihin, di po ba, habang tayo ay nagpupuli, halimbawa kanina, or ngayon, nagpipreach tayo. Nagpipreach ako, nakikinig kayo. Tapos lumating si Lord, di rin yun iniisip na darating siya ngayon. Kumbaga, busy tayong nakikinig ng salita niya. O kanina, habang nagpupuli tayo, habang kumakanta tayo, halimbawa sa linggo, kumakanta tayo ng linggo ng umaga. Siyempre, ang iniisip natin nun is yung papurihan siya, yung kantahin yung mga kanta. Sambitin yung mga salitang nakalagay, nakapaskil dito, at kantahan siya ng buong puso. Tapos hindi rin iniisip na darating siya doon. At nung time na yun, makuha po natin, hindi po sinasabi ni Jesus, na darating siya sa oras na hindi mo iniisip. Kaya sinasabi ko din dati, alam natin na darating siya. Pero hindi natin alam kung kailan. Alam natin na pwedeng mamaya o pwedeng ngayon. Tama po ba? Pwedeng ngayon dumating siya. Basta busy ka, darating siya. Kaya lang, ang tanong, busy ka kaya para sa kanya o busy ka para sa sarili mo? Tama? Halimbawa, dumating nga siya. Diba dumating siya? Darating na pa siya ng time na yun. Tapos yun nga, iba yung ginagawa mo. Tama po ba? Tama. Hello? Amen. Kahit pag dumating siya sa trabaho, kung natatrabaho ka, halimbawa, oras ng trabaho, dumating si Lord. Paano mo malalaman na isasama ka niya? Hello? Kasi may utos sa Bible tungkol sa trabaho. May utos sa Bible na sundin natin yung mga boss natin. Hindi man sinabi yung boss, pero yung mga nakatataas sa atin. So kung ginagawa mo yung trabaho mo, tapos dumating siya, siguro kukunin ka niya. Tama. Pero kung halimbawa, nakatambay ka na sa trabaho, hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. Di ba ba? Sa trabaho, talaga nakatambay ka lang, wala kang ginagawa. Di ba sana kung nagbabasa ka ng Bible habang nagpapahinga ka sa trabaho? Tama. Di ba ba, nag-merienda ka? Tara, basa muna tayo, share muna tayo ng Bible. Paano kung merienda? Ang pinag-uusapan nyo, puro kalokohan. Pag dumating si Lord man, kukunin ka ba niya? So malinaw po na busy tayo, naunawaan po ba? Darating siya, sabi niya, hindi mo iniisip yung oras, hindi mo alam, yung oras na yun, hindi mo iniisip na darating siya. So meaning, busy ka nun. Tama po ba? Mamimili ka lang kung busy ka para sa kanya o busy ka para sa sarili mo. O kaya busy ka na sumusunod sa ginagawa ng mundo. Tama po ba? Halimbawa, mass vaccination na. Dumating si Lord, nagbabakunahan na sila lahat sila may iiwan. Bakit? Di ba, tinuturo natin na, sa faith na tinuturo natin, hindi natin kailangan yung bakuna. Ba't ka nandun? Mas naniniwala ka sa bakuna kaysa sa sinabi ng Biblia. Kukunin ka ba? Hindi. Amen. Maraming bang nakarinig nito, ano talakuhan niyan, Pasto? Magpabakuna lang ako kahit na ang tagal-tagal ng Pasto, ang tagal-tagal sa simbahan, hindi ako maliligtas. Hindi po ba? Yung hindi mo paniwalaan yung salita niya, yun ang pinakamalaking isa sa pinakamalaking kasalanan nyo. Tama po ba? Kasi yun nga dahilan kaya may sakit yung ibang tao. Di ba? Kasi takot. Nakukuha po ba natin? Ang kasunod. Amen. Di ba nasa Matthew 24 po tayo? Verse 44, punta tayo sa verse 46. Sabi niya, mapala, pinagpala po dapat yan. Yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siya ang gayon ang kanyang ginagawa. Di ba sa trabaho, pag alay boss na, wala si Gina, si architect, wala si Borman. Pagdating ni Borman at hindi ang tatrabaho, anong mangyayari sa'yo? Yan, papagalitan. Pag si Lord dumating na hindi mo ginagawa yung pinagagawa niya, kukunin ka niya, hindi. Iiwan ka. Tama po.
Meron nga video, di ba? Video clip siya. Na kahit nagpupuri sila, may mga naiwan. Mamaya po, malalaman natin kung bakit. Nakataas pa yung kamay niya, pero naiwan siya. Malalaman natin. Pero nakakasunod po ba tayo lahat? Amen. Basahin po natin mabuti ulit ha. Sabi niya sa English, "Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing." Kapag inabutan ka ng Panginoon mo na ginagawa yung pinagagawa niya. Halimbawa, ngayon po, nag-preach tayo, di ba? Nakikinig tayo. Kasi hindi ka pala talaga nakikinig. Lumilipad yung isip mo. Ay, hindi ka kasama lilipad. Maiiwan ka sa air kung saan ka lumilipad. Kasi yung mga nakikinig talaga sa paligid mo, sila lang ang pupunin. Tama po ba? Di ba? Kasi ang tao, kapag ka may halimbawa, ganito po yung merong sasabing mayaman. Pumunta po kayo doon. At sasabihin sa inyo yung kailangan nyo gawin at bibigyan kayo ng pera. Tama. Ang mangyayari, makikinig mabuti yung mga taong pupunta ron. Kapag may nag-iingay, huwag kayong maingay. Hindi ako paano gagawin. Mamaya magkamali pa tayo dyan. Di ba? Magkakagalit pa. Pero pag nasa church, okay lang kahit may mga ganun tao. Tama po ba? Di ba? Sa tingin po ba natin, tama yun. Sa tingin po ba natin, yun yung sinabi ni Lord na gawin natin. Di ba pag nakinig tayong mabuti, maintindihan natin mabuti yung sinabi ng Bible. Pero pag lumilipad yung isip natin, hindi natin maunawaan. Pumasok sa kabilang tenga, lalabas sa kabila. Tama po ba? Kahit sabihin mong magaling ka pa sa multitasking, may mga ganun eh. Kaya niya makinig dito, may kausap siya sa phone, dalawang tao, dalawang cellphone, ganun. Kahit sabihin mo magaling ka pa doon, makakalimutan mo yung ibang sinabi mo sa mong kausap. Tama. Kaya magugulat ka. Sabihin sa'yo, di ba sinabi ko, wala akong sinasabi sa akin. Kasi ikaw kay galit, kasi ikaw yung pinagbibintang na hindi nakaalala. Pero ang totoo, hindi ka talaga nakinig. Kasi dalawang kausap mo, hindi mo na masabi. Kasi nga mapapahiya ka, tama. So gano'n yung nangyayari sa ibang Kristiyano. Sa atin, dati gano'n tayo. Na kapag may Bible study o kaya nakikinig tayo ng sermon, nanonood tayo ng preaching sa YouTube o kaya sa Facebook sa mga nakikita natin, meron tayong ibang inaatupag. Nakukuha po ba natin? Ngayon, walang problema. Halimbawa, ako lang sa trabaho. Tapos nagkapatugtog ako o nakikinig ako ng sermon. Walang problema yun. Tama, hindi ko siya mapapakinggan mabuti. Pero yung time na kailangan ko magtrabaho, imbis na makinig ako ng ibang kanta o ibang mga salita, ang pinili kong pakinggan salita ng Diyos. Nasa tama ako o nasa mali? Nasa tama ako. Tama ko ba? Kasi iba kaya ka yun, hindi ko naman maintindihan. Okay na iba na lang pakinggan. Halimbawa, flip top yung pinakinggan mo. Laki, puro mura maririnig mo. Di ba ba? Kaya ang sabi ni Lord, siya pakinggan mo. Ginagawa mo ba yung pinapagawa niya? Okay. Malinaw po ba tayo doon? Ang sabi po ni Lord, tandaan natin na verse 44, kayo'y magsihanda. Kasi bakit? Alam natin, inuulit ko. Alam natin, naniniwala po ba kayo na darating siya ulit? Na siya bukod dun sa pag-rapture na yun, pagbuwas natin, bukod pa po kasi yung pagdating niya kasama tayo. Yung second coming, iba yun sa rapture. Yung rapture, dun tayo pupunta. Para hindi tayo makasama sa mga maghihirap. May 7 taon, pagkatas po tayong kunin, may 7 taon. Mahihintayin tayo bago tayo bumaba kasama si Jesus. Yun yung second coming. Malinaw po ba tayo doon? Saka na natin pag-usapan po yung mas malalim na detalye doon. Pero yun po yung pinagkaiba nung kukunin tayong lahat bigla sa pababa si Jesus, ulit kasama tayo. Pababa siya, hindi po para mamatay ulit. Malinaw. So para makasama tayo doon sa tinatawag na first flight, di ba pag may passport ka at meron kang booking, kailangan mong pumunta ron ng on time. Kailangan ready ka. Tama, sa lahat ng dapat na dala mo. Hindi ka ready. Pagpunta naman madali kang pumunta sa airport, wala kang dalang passport. Hindi ka papapasukin doon.
Di ba ba? Kaya sabihin mo na hanapin niyo natin yung pangalan ko. Hindi nga, oh ma'am, sir, kailangan ko lagi ng passport niyo. Di ba? Ang sabihin mo sa tayo, Lord, di ba? Ito ganyan-ganyan. Naniniwala ako sa iyo. Hindi mo ginawa yung sinabi ng Biblia. Masakit, hindi. Masakit yun. Kaya nandito tayo sa church para gawin yung tama. At para abutan tayo ni Lord na ano po yung dapat natin gawin? Abutan tayo na ginagawa yung sinabi niya sa salita niya. Amen. Malinaw po ba tayo? Tandaan natin na ang tatanggapin lang, ang unang kukunin lang sa first flight ay yung aabutan na ginagawa yung pinapagawa ng Diyos. Malinaw? Malinaw po ba? Amen. Malinaw? Malinaw? Amen. Amen. Punta tayo sa Filipos chapter 2. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo. Verse 12. Filipos 2:12. Sabi po ni Pablo, sabi natin, kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala. Tingnan niyo po, sila, ng mga taga-Pilipo, sumusunod kahit hindi nakatingin si Pablo. Kahit wala si Pablo. Tama. So yun yung kailangan natin gawin. Ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Bakit may takot at panginginig? Ano yun? Sa English po, basahin natin na, work out your own salvation with fear and trembling. Ano yung trembling? Nanginginig. Pag inaral po natin mabuti to, yung fear o takot na sinasabi, hindi yun yung takot na mamatay o takot sa COVID, takot sa cancer, takot sa kahit ano na negatibo. Ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, maalarma tayo. Tama po ba? Di ba, sa COVID, ang ginagawa nila, inalarma nila yung mga tao na may COVID. Nag-ingat ka. Ano yung ginagawa nila? Sobra-sobra, nakakatindi. Di ba? Pag nakakita ka, may mga tao pag nakita ka walang face mask, oy, magsuot ka. Di ba? Kung wala kang face shield, ano ba? Ang tawag pa nila sa mga nagsusuot ng face mask na nandito, eh parang kang baby. Kasi, tanda-tanda mo na, hindi ka pa marunong magsuot ng face mask. Di ba ba? So, ano na? Naalarma na sila. Saan sila naalarma? Saan po sila naalarma? Hello? Sa COVID. Pero doon sa pagdating ni Jesus, doon sa pagkuha niya, doon sa maiiwan sila, wala lang. Tama? Eh, kahit tayo, ganoon tayo dati. Baka nga hanggang ngayon, meron pang ganoon, na parang wala lang sa kanila to. Mga Kristiyano pa rin na, oh, tagal pa yun. Ayun nga, sabi ni Jesus, darating siya sa oras na hindi mo iniisip. O sabi mo, tagal pa yun. Kaya may nakausap akong Kristiyano din, sabi niya. Yung doktrina nila, alam nila, kasi sinasabi niya Pastor Chris, kung hanggang kailan na lang. Kasi ang sabi ni Jesus, hindi mo alam kung anong oras eh. Ngayon, alam din nila. Alam niyo sabi niya sa akin, happy rapture. Di ba yun naman talaga dapat? Masaya. Masaya yun, nakukunin ka na. Diba? Pangit yung naghihirap ka na nga sa mundo, doon ka pa pupunta. Tama po ba? Di ba? Kahit naman napakayaman dito sa mundo, pag nung alam pumunta, ano po sabi nung sa story ni Jesus? Sabi ng mayaman, magpadala kayo ng ano, ng galing dyan para sabihin sa mga kapatid ko doon. Di ba? Para hindi sila makarating sa doon sa impyerno. Isipin mo, nasa impyerno pa lang siya, init na siya. Paano kung nandun na siya sa apoy? Hindi pa ipapatapon, yung impyerno po kasi ipapatapon sa apoy. Hindi pa yun yung apoy. Yung impyerno, parang floor lang yun. Di ba, may mga underground tayo, di ba? May mga basement tayo. Halimbawa, yung pinakamababang basement nasa 15, underground 15, pang 15 floor sa baba. Di ba ba? Di siyempre, sobrang init na no? Pwedeng gano'n. Yung hell, pwedeng nasa 10th floor pa lang nung pangilalim. So, ramdam mo na yung init, tama po ba? Amen. Ramdam na, di ba?
Kaya ramdam na niya. Sabi niya, pasawsawin mo naman dito si... Ayaw natin doon, tama? Amen. Kaya tayo niyan dito para pare-parehas tayong pumunta doon sa taas. Amen. 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 Kasi tinanong ko kayo kanina, lahat po tayo ligtas na kasi tinanggap na natin si Jesus. Amen. Meron tayong formal na pagtanggap. Di ba ba? Yung taga San Rafael, tumanggap nung matagal na, last year pa. Lahat tayo may history ng pagtanggap na. Huwag nating hayaan na mawala yun. At sabi po ni Pablo, kailangan natin yung pakaingatan. Kailangan natin na, sabi niya, work out your own salvation with fear. Kailangan tayong maalarma. At kailangan tayong manginig. Ba't ka manginginig? Yung maisip mo na pupunta ka sa apoy, di ka manginginig. Di po ba? Tama po ba? Pag pinunta, wala po tayo ng version na ito eh. Sa Amplified, ang sabi niya po, pakinggan niyo po mabuti ah. Sabi niya, continue to work out your salvation. That is cultivate. Ano yung cultivate? Ano pa? Bring it to full effect. Actively pursue spiritual maturity. Kailangan mong magpursige. Kailangan mong, sabi niya, actively pursue spiritual maturity. Ano po ba yung maturity? Yung matured ka na. Kailangan lumago ka. Kailangan maging active ka dun sa ano ba yung pursue. May hinahabol ka. Kailangan mong puntahan yung paglago. Huwag nating hayaan na wala lang sa atin yung paglago. Na okay lang sa atin na, sige kayo na lang malago. At least, itas pa rin kami. Huwag natin, amen. Kasi bakit? Sa dami ng paninila ngayon, kung hindi ka malago, kasama ka sa malinila. Amen. Yung sinabi po ng Bible. Kaya nga tayo nag-aaral eh. Di po ba? Sabi dito, with awe-inspired fear and trembling. Pakinggan niyo mabuti ito. Using serious caution. Di ba pag may caution tayo nakita, nakalagay high voltage, di ba? Pupunta ka ba doon? Hindi. Pag nagpunta ka doon, magnakuryente ka, patay ka kaagad. Dito, sabi niya, using serious caution and critical self-evaluation. Di ba sabi ng Bible sa 2 Corinthians 13:5, obserbahan niyong mabuti yung sarili niyo. Sarili niyo, hindi ibang tao. Di ba? Yung mga chismosa, yun, ibang tao ang inoobserbahan. Ganun yung mga salas. Ganun yung chismosa. Pero mga Kristiyano, sarili niya, yung inaatubang niya. Ang sabi dito, critical self-evaluation. Ano ba evaluation? Tingnan mo mabuti sarili mo, evaluate mo kung pasado ba sa Bible. Yun yung sabi niya. Kapag pasado ka sa Bible, okay na Lord. Yes. Yes, okay. Nasa ano pa ako? Nasa tama ako. Tuloy lang. Di ba? Pero pag may mali na, at itinama ka, ay ganun ba? Mali ba yun? Kasi nga, nakalagay, pursue spiritual maturity. So pag tinama ka at sinabi sa iyo yung verse at naunawaan mo na tama yung sinasabi na nagkatama sa iyo. Sige, tama. Oo nga. Thank you kasi tinama mo ako. Pero pag siya pala yung mali, teka lang, baga, sis mo. Ikaw yung mali. Ito yung pinaliwanag. Dapat siya din, marunong tumanggap. Amen. Kasi si Peter nga, mas matagal na siya kasama ni Jesus, pero si Paul pa yung nagtama sa kanya. At dahil matured nga sila Peter, dahil marunong nga silang tumanggap ng pagkatama, nagpatama siya. Amen. At hindi niya inaway si Paul. Naunawaan po natin. Amen. Nakukuha. Malinaw ba? Uulitin ko. Sabi niya, using serious caution and critical self-evaluation to avoid. Ano yung avoid? Para maiwasan anything that might offend God. Yun kasi, kailangan maiwasan natin na ma-offend si Lord. Kasi, di ba, yung tao, takot sila na ma-offend. Yung tao, bakit? Pag tinama nila, baka ma-offend. So, ayaw na nilang pagsabihan. Halimbawa ako, pag hindi ko sinabi sa inyo, takot akong ma-offend kayo. Di ba, halimbawa, merong hindi ko alam eh. Siyempre, hindi mo naman ako chismoso. Di ba? Hindi mo tayo ganun. So, hindi mo alam kung ano yung mga lahat ng ginagawa natin sa buhay. Hindi ko alam kung ano yung mga ibang parte ng buhay nyo. Pero, kailangan ko sabihin ko ano yung nasa Bible. At karaniwan na po ito, di ba, sa mga Kristiyano, na-o-offend sila kay pastor. Tama ba? Hindi laging kayo papunta sa akin. Kahit sino mga Kristiyano, kahit sa simbahan, may mga ganyan na na-o-offend sila.
Pero dahil kaya sinasabi yun ng pastor o ng leader, kasi alam niya na kailangan niyang hindi ma-offend ay ang Diyos. Di baling ma-offend niya yung tao. Halimbawa lang, hindi naman niya sinasadya, gusto lang niya kasing itama to. At hindi pangit yung intention niya para itama siya, hindi para i-offend, hindi para husgahan. E pag hindi niya ginawa yun, sino ma-offend niya? Si Lord. Ang sabi ng Bible, kapag hindi mo itinama, halimbawa kayo, hindi ko kayo itinama, sisingilin ako ni Lord. Makuha natin. At kayo din po, kapag hindi niyo po itinama yung sarili niyo, tinama yung ibang tao sa paligid niyo, sino po sisingilin? Hindi na po ako. Sino po? Sabi na. Kaya kailangan natin ng, malinaw po ba dito? To avoid anything that might offend God or discredit the name of Christ. So kailangan natin magseryoso pagdating dito sa bagay na ito. Di ba, kitang-kita na po natin na yung mga sinyalis na sinabi ni Jesus, napaparating na siya. Ito na. Di ba ba? Ito na. Nag-aaway-aaway na yung ibang bansa, iba't ibang bansa. Ang dami na po, di ba? Tapos yung napakatindi na ng panluloko ng mga tao. Hello? Andiyan pa po ba kayo? Amen. Nakakasunod ba tayo? Amen. Tandaan niyo po, pagkatapos nitong message natin, kailangan, alam na natin sa sarili natin, na kailangan ito pala ng seryoso. Hindi pala pwede petics lang ako. Kasi pag petics tayo at inabutan tayo ni Lord na petics. Ano po mangyayari sa atin? Tingnan niyo po, meron po kasing istorya sa Matthew 22, puntahan po natin. Verse 1 to 14. Pero basahin po natin yung basahin po natin yung buo para po mas maunawaan natin yung Matthew 22 verse 1 to 14. Yeah. Sabi po dito ni Jesus, ano na po ba tayo? Dahan-dahanin po natin. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga. So nagsabi siya ng talinghaga na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naganda ng piging na kasalan ng kanyang anak na lalaki. Nakakasunod ko ba? Mababaw naman yung Tagalog. No? At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inertyayahan sa biging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Imagine niyo po yung mga invited pa mismo, yung ayaw. Verse 4. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin niyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop ng matataba. At ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Verse 5, basahin niyo kung mabuti. Datapwat, hindi nila pinansin. Ano niyo ba? At sila ay nagsiyaon sa kanilang lakad at isa-isa sa kanyang sariling bukid ang isa sa kanyang mga kalakad. Ayaw nila. May business ako, doon na lang ako. Di ba? Yung sabi sa sarili niyang bukid at kanyang kalakad. So, tuloy po natin. At hinawakan ng mga iba ang kanyang mga kalipin. At sila'y dinuwahali at pinagpapatay. Verse 7, datapat ang hari ay nagalit. Tingnan niyo po ano yung nagtatawag pa mismo. Pinatay. Sino po pinatay? Sino po nagtatawag? Matutusin, parang si Jesus po sinasabi. Kasi siya yung nagtatawag. Siya yung nagsasabi sa mga tao na magsisi na kayo kasi malapit na ang kaharian. Di ba pinatay siya? Ayun eh. Next, datapat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamatay taong yun. At sinunog ang kanilang bayan. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Di ba ba? Imagine niyo, yung mismong Israel, ayaw nilang maniwala kay Jesus. Di ba ba? Alam natin yun. Sila mismo nagpako kay Jesus. Next, ulit po natin, magsibaroon nga kayo sa mga likuang ng sanga at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga susubukan. So, di ba gano'n yung ginawa ni Lord? Para sa lahat ng tao na yung kaligtasan. Yung pag-anyaya niya sa piging, ibig sabihin nun, inaanyayahan sila ng Diyos dun sa presensya niya. Makukuha ba natin? Amen.
Tuloy natin ha. At nasilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan, at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan, masasama at pabubuti, at napuno ng mga panauwi ng kasalanan. Tingnan niyo po, kahit yung dating masama, nakasama kasi tinanggap niya yung invitasyon. So, kung sinabi mo sa isang tao na masama dati, Lord, malapit na. Bago ka na, magsisi ka na. Tanggapin mo si Lord. At kahit masama siya, dahil tinanggap niya yung invitasyon, sige, itago. At tanggapin siya ni Lord, di ba? Tama po, di ba? Makakasunod tayo. Dadawat at pasok ng hari upang tingnan ang mapanauhin, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. Meron po siyang nakita. Hello? Naunawaan niyo po ba yung verse 11? Nilibot niya po yung mga bisita na pumasok. At may nakita siya na hindi nakasuot ng pangkasalan. Hello? Naunawaan po? Meron siyang nakita na hindi nakasuot. Ano ginawa niya? Verse 12. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumi. Nang magkagaling, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, sabi niya, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon nyo sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagnangalit ng mga ngipin. Saan po yun? Doon sa apoy. Di ba? Verse 14, sapagkat marami ang tinawag, dapat kakaunti ng mga nairang. Di ba? Lahat po ng tao tinawag para tanggapin ang Diyos. Pero hindi sila lahat napili. Kasi bakit? Ito po yun. Ano po sa tingin mo yung ibig sabihin ng damit na pangkasal? Di ba, pumunta ka ng kasal, anong dapat damit mo? Dapat yung pangkasal. Yung nakashort ka lang. Eh, kaharian po yung pupuntahan mo di ba? So yung forma mo, todo. Ngayon, ano po kayo ibig sabihin ng Jesus doon? Marami pong Kristiyano na hindi nakadamit ng pang-Kristiyano kahit nasa loob ng simbahan. Yung sinasabi kanina ng mga naniniwala. Bakit? Sino po ba yung sinabi ng Bible na isuot natin? Di ba si Kristo? Maraming Kristiyano, maraming tao, kahit nasa simbahan, nasa loob ng simbahan, hindi nakasuot si Kristo. Paano mo malalaman na hindi nakasuot si Kristo? Ang isip, lumilipad. Di ba ba? Ang puso, may galit. Tama po ba? Ang puso at isip, nakatuon sa mga alalahanin sa buhay. Di ba, ang sabi ni Jesus, sa talihaga na sa mga asik, yung mga alalahanin sa buhay na yun, yun ang nagnanakaw sa'yo, kumukuha yung salita na naitanim sa'yo. Amen? So kung nanakaw sa'yo yun, suot mo si Kristo, hindi? Hindi. Pag inabutan ka niya hindi mo suot si Kristo, ano? Sabi sa'yo ni Lord, kapatid, anak, bakit hindi mo suot si Kristo? Naku. Ayun, sabi niya, Tagalog pa lang na naumid. Ikaw, anong nasabi? Yung taong tinanong. Nasa kasalan pala ako. Ay, nasa simbahan nga pala ako. Nasa Bible study nga pala ako. Pero hindi suot. Bakit? Yung isip, galit. Ang puso galit din. Yung isip at puso. Makukuha po ba natin? Ano po sabi kanina ng Bible? Kailangan natin, sabi niya, work out your own salvation with fear. Kailangan ma-alarma ka. Kailangan, ay, hindi ko na pwedeng, wala akong pwedeng, hindi naka-focus ko. Di ba dapat ganun? Kasi na-alarma ka eh. Di ba ano ginagawa ng mga tao pag na-alarma sila? Kumikilos, yung ginagawa. Kapag kailangan nilang, katulad mo sa COVID na yan, bakit? Alarma sila, kailangan naka-face shield, kailangan naka-face mask. Yung mga takot na takot, yung mga alarma, yung mga natatakot, nanginginig talaga, tatakot sa COVID, hindi yan magbababa ng face mask. Magbaba man yan, kakain, syempre, di ba? Pero pag may nakita yan, hindi naka-face mask. Kahit minsan hindi niya magsasabihan, pero ang pangit ng tingin sa tao ngayon. Di ba? Pwedeng nag-iisip pa siya, natin, mga nasa katatagal, natin kung pag na-COVID ka.
sabihin ko siya, iyak kasi di ba nagpe-face mask. Kasi nga, alarma sila, ginagawa nila kung ano yung sabihin sa kanila na makapad. Nakukuha nyo. Ganun lang din naman yung ginagawa ng demonyo eh. Inaalarma yung tao para gawin yung gusto niyang gawin. At karamihan, kahit Kristiyano, ginagawa. Ang sinusunod, yung utos ni Satanas. Bakit? Utos ni Satanas yun eh. Na matakot ka. Di ba? Utos niya yun, na matakot ka. Utos niya yun, gusto niya yun na matakot ka. Gusto niya na matakot ka at hingin mo yung solusyon na wala sa Bible. Siyempre naman, wala nga namang ang ibigay niya sa'yo yung solusyon eh. Nasa Bible, alam naman sabihin niya sa'yo, o di ba may sakit ka ngayon? Sasabi mo yung Bible, nakalagay doon. Hindi ka kaganyan ni Satan. Sabi niya sa'yo, oh may sakit ka. Hindi kasi, nani ka gagawin, namamatay ka na dyan. Di ba? Kaya kahit takot lang, nakamamatay yun. Sabi ng Bible, di ba? Pagbagbag yung damdamin. Ha, tuloy yung butong mo. Di ba? Eh kahit gano'n ka pakataba. Eh may mga tao, akala kasi yung mataba yung malusog eh. Di ba? Hindi ako nag-ano, pero yun yung tingin nila. O kaya maskulado ka, sexy ka, pag gano'n, malusog ka. Eh meron ka naman kayo sa sobrang exercise. Di ba? Okay. Merong sa, kung biro lang sa akin yun, merong nagpapasing daw namatay sa buto. Papasing, hindi naman alam kung ano yung sabihin ng passing. Akala, diet lang yun. Hindi namatay sa buto. Di po ba? Kailangan maalarma tayo. Kung ano yung sinabi ng Bible. Di po ba? Kasi madalas, ganito tayo. Ng tao, mas naniniwala kay Doc. Kasi bakit? Hindi ako galit sa mga doktor. Pero ganito nangyayari sa atin. Kapag sinabi ni Doc, sabi ni Doc, ganito gawin para maligtas tayo. Pag sinabi ng Bible, hindi ganun nyo. Di ba? Pero ba't ka naniniwala sa doktor? Tayo dati. Kasi sila yung nag-aral. Yung pastor o yung nag-aral ng Bible, tapos sinirang ka. Ikaw na hindi nag-aaral, kinukontra mo. Pero yung doktor, hindi ka din naman nag-aaral ng doktor pero hindi mo makontra kasi hindi po eh. Kasi syempre siya nag-aaral mo, siya yung nagsasabi ng totoo kasi nag-aaral nila yan eh. Pero yung nag-aaral ng Bible, hindi mo masabi yun. Ako po, hindi po yung pinagkaiba. Ganun yung mga tao. Hindi naman nila inaral yung Bible, pero pag minashare sa kanila ng Bible, at talagang pinapakita na, ayan na, pinapaunawa ko sa iyo, ito yung sabi ng Bible, ito malinaw ha, pinapaliwanag ko sa iyo, parang 1+1, pinapaliwanag ng mabuti para maintindihan. Tama po ba? Pero yung hindi nag-aaral ng Bible, sasabihin, hindi man ako nagpapasa ng Bible, pero alam ko mali yan. Ha? Ano nangyari yun? Ikaw na lang sabi, hindi ako nagbabasa, hindi ako nag-aaral ng Bible, pero alam kong mali yan. Di po, pwede bang, alam nagsasabi sa doktor nun? Dok, hindi ako nag-aaral ng medisina, pero niloloko mo na yata ako. Walang sabi ng gano'n, di ba? Pag sinabi ni Doc, ay Doc, ano po ba, magkano po ba yung gamot na to? Nakukuha po ba natin? Alarma pagdating sa ibang bagay, pero pagdating ni Jesus, ano ginawa po ng mga tao? Hindi nila pinansin. Nakuha natin. So dahil hindi nila pinansin, hindi sila na-alarm. Hindi nila sinuot si Kristo. Yung pag-ibig na dapat na meron sila, hindi nila suot. Tama po ba? Yung kagalakan na meron dapat sila, hindi nila suot. Tandaan niyo po na hindi sapat yung pagsisimba linggo-linggo. Kapag po si Jesus ay dumating ng hindi linggo, anong mangyayari sa mga taong nagsisimba ng panglinggo? Makuha po ba natin? Na nagiging Kristiyano lang pag linggo. Ay, hindi pinawag si Jesus ng linggo para sa sayo. Makuha natin yan. Hello? Hindi siya galit siya sa'yo. Pero ikaw ang may kagagawa nun. Di po ba? Nakuha po ba natin? Hindi ko kayo pinagagalitan. Tinuturo ko po yung dapat natin gawin kasi dapat tayong magsama-sama papunta doon. Tama po ba? Amen. Sabi po, punta tayo sa Romans 13:40. Ito po yung sinabi ng Bible. Sabi po dito ng Biblia,
Ano po sabi niya? Isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan. Alam niyo po ba yung kahalayan? Hindi lang yun yung kalaswaan. Basta gusto ng laman, kahalayan. Pag pinili niya na unahin yung ibang bagay kaysa kay Lord, ano po sa tingin niya mangyayari sa atin? Ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo suot si Kristo. Sinunod mo yung laman mo. Hello? Hello, hello? Di ba ba, lagi ko kayong binangingiti? Kasi si Kristo laging nakangiti. Amen. Lagi siyang masaya. Ito po kasi gusto ko pong sabihin talaga sa inyo to para maalarma po tayong lahat. Pag inabutan ka ni Jesus na malungkot, kasama ka hindi. Pag inabutan ka niyang nag-iisip ng alalahanin mo, hindi ka niya sasama. Di ba ba? Kahit nananalangin ka, pati sa nananalangin ka, umiiyak ka dahil sa sakit ng nangyayari sa buhay mo. Ganun nangyayari sa buhay ko. Pag gano'n ang ginagawa mo, inabutan ka niya doon. Kayo po sumagot. Kasama ka hindi. Kayo po sumasagot niya na. Kasi yun yung sinabi. Pag suot mo si Kristo, pwede ka bang malungkot? Tingnan niyo po, sabi ng Bible, hindi na ikaw yung mabubuhay. Tama po ba? Sino? Si Kristo na. Yung katawan mo, kay Kristo. Si Kristo yung nakatira. Paano mo nasabi malungkot ka? Ikaw ba yan? So sinasabi mo, pag malungkot ka, malungkot si Kristo. Teka lang. Pwede ba yun? Di ba, pinag-pray ka? Brother, ikaw mag-pray ngayon. Ito naman. Ay, bakit pwede ako? Si Kristo ba nakasuot? Si Kristo ba tatanggi sa panalangin? Hindi. Nakuha ko ba natin? Kailangan maalala tayo na, teka, si Kristo ba may suot ko? Yun lang, simple lang. Malungkot ka lang ng 1 segundo, tapos dumating siya ng segundo na yun. Naku po! Sayang naman. Kasi isang mataw eh, meron bang isang, ang sabi kasi ni Paul, yung fear na sinasabi niya, ma-alarma ka. Sabihin, mag-isip ka, ako, di ba sabi doon, kailangan matindi yung pagtingin mo sa sarili mo, yung pag-observe mo kung ginagawa mo ba yung sinasabi mo, Lord. At hindi mo iniisip na papunta na siya, darating siya. Tama. Amen. Sa ngayon, hindi pa siya agad dumarating kasi nga, gusto niya na marami pa yung makikahit natin. Pero hindi pwedeng maging dahilan yung para isipin mo, tagal pa yun kasi kung di pa ibang Kristyano, ibang tao di pa Kristyano. Eh paano? Kung biglang dumating. Hello? Alam niyo po ba kung bakit? Sa mga magulang ko lalo na, damay po yung anak niyo dito. Kapag po yung magulang hindi ligtas, hindi po ligtas siya. Depende po kung sanggol yun, kagaligtas yun. Ikaw ang may karapatan dun eh. Ikaw ang sisingilin, di ba? Sisingilin kayong lahat. Yun po yung kailangan natin gawin. Amen? Okay, sabi ng Bible, kapag ligtas yung babae, yung asawa na lalaki, ligtas na rin. At pag ligtas yung isa sa pamilya, na either nanay o tatay, pati anak niya, sabi ni Paul, kahit masama sila, ngayon ay banal sila. Sabi po ng Bible, kaya hindi ko pwedeng tanggi. Diba po? Yun na, Lord, grabe naman. Hindi ko pwede sabihin na, sama-sama, tapos ligtas. Wala akong magagawa, sinabi ng Bible. Tama po ba? Di ba dapat ganun? Pag may sinabi ang Bible, okay, yes Lord. Sabi mo ganun din ako. Nakukuha po natin. Amen. Matthew 10 po tayo, di ba? Matthew 11:6. Sabi po dito, mapalad ang sino mang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Sa English, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Kapag tayo ay tinatama at na-offend tayo, hindi tayo blessed. Tama ba?
Yun yung sabi, pag bless ka, pag hindi ka na-offend doon sa pagtatama o doon sa sinasabi ni Jesus, sa mga katuruan niya, pinagpala ka. Kasi pag tinagap mo naman talaga yung pagtatama sa'yo, mababago buhay mo. Di ba? Mabubuhay ka ng ayon sa gusto ng Diyos. Pag hindi ka pinagpala. Halimbawa, sinabi sa'yo, hindi ka Kristiyano, hindi ka tunay na Kristiyano kasi hindi ka nag-aaral ng Bible. O di wag na. Nagalit ka pa, na-open ka eh. Hindi sasabihin mo na, ikaw ng kuba, yung feeling mababasa na po ako, nag-aaral na po ako. Ano po yung dapat na sagot? Di ba yung, sige po, mag-aaral na po ako. Kasi tunay po akong Kristiyano. Di po ako papayag na ambutan ako ni Lord na peki ako. Di ba, ganun po dapat. Imbis na magalit ka pa doon sa nagsabi sa'yo na di ikaw lang Kristiyano, ako hindi. Kung ikaw lang pumunta sa langit, di siya apoy na ako. Dahil galit ka, hindi mo lang naisip na hindi nakakatuwa yung sinasabi mo. Di ba? Na ikaw mismo, sinasabi mo, sige, sa apoy na ako. Tapi ganun ba yun? Ganun ba yun? Nakukuha ba natin? Nakakatuwa ko ba yun? I mean, dun sa inaaway mo, hindi na nakakatuwa sa kanya kasi kaya ka nga niya tinatama kasi gusto niya na hindi ka magpunta ron. Tapos dinedeklara mo pa na pupunta ka doon. Ay hindi biro po yung apoy. Mga kapatid, nakukuha niyo po ba mga kapatid? Amen. Yung lesson po na to kailangan po natin pagbutihan. Kailangan po, ano po sabi, alarma tayo. Hello? Amen. Hindi po ako nagsabi na kailangan nating mag-aral araw-araw. Ako mo ba? Hindi. Sinabi ng Biblia yun. Kailangan natin yun. At kung kasama yun sa sinabi ng Biblia, kasama yun sa pag-iingat, dun sa kaligtasan ng Biblia. Kasi kapag may alam ka sa Biblia, hindi ka basta-basta makukutunan kung ano-ano informasyon sa paligid. Amen. Sabihin, bakuna, save lives. Ano nangyari sa salvation ni Jesus? Di po ba? Sabi ng Bible, si Holy Spirit, siya yung bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. Siya yung alis sa kanya sa impyerno, di ba? Punta po siya rin namatay siya. At yun din yung Holy Spirit, siya din yung Holy Spirit na nakatira sa'yo at pinapalakas o binubuhay yung katawang lupa natin. Pag po ba iyon, inunawa mo mabuti bilang isang Kristiyano, kailangan mo ba nang magpapalakas pa ng katawan mo? Hindi ba sapat si Holy Spirit? Di ba sapat na? Sobrang pa nga eh. Amen. Buti nga kinaya ng katawan mong mabuhay si Holy Spirit eh. Di po ba? Yung lakas na kapangyarihan niya na yun, nakatira sa katawan mong yan, bakit mo naging posible yun? Kasi nga po, hindi na ikaw yung nakatira dyan. Kasi nga po, hindi na ikaw yung nagmimiyari. Di ba sabi po ng Bible, hindi nyo ba alam na kayo, yung katawan nyo, templo ng Diyos, at hindi kayo nagmimiyari niya? Amen. Di po ba? Kaya nga hindi mo basta pwedeng kung ano man yung gawin mo sa katawan mo, hindi pwede. Kasi may istorya po na inaaya siyang magsugal. Sabi niya, alam niyo kung ako lang, okay lang. Kaso hindi ko to katawan. Gulat siya, hindi mo katawan. Ang sabi pa niya, hindi ko to kamay. Hindi mo kamay? Kayo kamay yan. Kayo na kamay. Di ba kay Kristo? Pwede ba niyang ipangsugal yun? Hello? Hindi po. Sagot po tayo. Hindi po. Di ba, pag pinangsapak mo to, ganun, mananapak si Kristo. Hindi po. Nakukuha po ba natin? Simple lang, di ba? Simple lang. Yung mga bagay na yun, naliligaw tayo, akala natin okay lang. Sabihin natin, my body, my rules. Anong my body, my rules? Kung basta tayo ng Bible, ang sabi, katawan niya ng Diyos, sa Kanya yan, hindi sa'yo. Amen? Amen. So, kaninong rule? Kay Kristo. Kristo. Amen? Amen. So, yung paa mo saan dapat nagpupunta? Sa church. Di po ba? Amen. Sa church po, di ba? Amen. Amen.
Malinaw po ba tayo? Na huwag natin hayaan na katulad tayo ng mga sinabi ni Jesus na na hindi nila pinansin yung imbitasyon. Malinaw po ba? Amen. Kailangan mag-focus tayo sa sinabi ni Jesus para hindi tayo maligaw. Hello? Ang usapan ko ay langit at apoy. Di ba, dati may laro nun. Langit, lupa, suwadi, matuloy. Para sa atin ng mga bata tayo, laro lang siya. Kapag nasa itaas ka ng, di ba pag nasa, basta mas mataas doon sa inaapakan niya, Langit. langit yun. Di ba, laro lang dati sa atin yun eh. Wala na sa atin yung langit, lupa, impyerno. Wala lang, inakatan natin yung langit, lupa, impyerno para malala. Pero ngayon pala, hindi pala yung biro. Hindi po yung biro. Huwag natin hayaan na, pagdating mo sa impyerno, doon mo palang ma-realize, wala na. Sabi po ni Abraham, nung kausap siya nung sa talinghaga ni Jesus, sa kwento ni Jesus, merong nakaharang sa atin para hindi makapunta yung nandyan dito. At para hindi kami makapunta dyan. May harang. Di po ba? Amen. At marami pong taon natutokso dahil sa kayamanan. Sige po, puntahan po natin yung Mark 8. Dahil sa pera, mas gusto nilang yumaman dito kesa gawin yung para kay Lord. Kaya ano po gagawin? Mark 8:36. Marcos 8:36. Sabi po ni Jesus, siya mismo nagsabi. Andiyan na po tayo. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamatan ang buong sanlibutan at mapapahama ang kanyang buhay. Sa English po, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Verse 37. Or what shall a man give in exchange? Or so hindi po kaya ng 200 bilyong dolyar na bayaran para sa mo kalod na Lord, ito 200 bilyong dolyar sa ina para lang mapunta sa langit. Mabibili po ba yun? Hindi po, libre nga. Marami po ang naliligaw ng landas dahil dito. Bakit? Linggo, may trabaho. Tama? Paano pag linggo dumating si Jesus? Sagot mo kayo. Yung makakasama. Eh yun nga kahit nasa simbahan eh. Basta malayo yung puso eh. Basta yung isip lumilipad, hindi makakasama. Paano ka pa nawala doon? Sabi mo kay Lord, Lord, nandun naman sa simbahan yung isip ko. Sabi niya, kahit natin iisip mo, yung tenga mo wala doon. Di ba ba? Okay lang sana yung kung hindi ka nagsimba kasi nag-share ka sa iba. Di ba? O di parang kay Lord pa rin. Pero yung ito po hindi ko sinasabing lahat. Meron kasi mga bansa na yung linggo, working day sa kanila. Pero sa Pilipinas po hindi. Okay. May bansa na parang Wednesday yata, ang Sunday, parang yun yung nasamba nila. So hindi natin pwedeng sabihin sa kanila yon. Hindi para sa kanila to. Di po ba? Pero yung ikaw na Pilipino, di po ba? Tandaan po natin. Gusto mo kumita, kaya ang nangyayari. Kahit, ako po alam niyo, pag Sabado at Linggo na, kahit may sideline pa, pagtatamaan yung oras ng Bible study o simba, alam ng mga katrabaho na hindi ko yung gagawin. Kami katrabaho sabi niya, ay Sabado at Linggo. Siya na mismo nagsasabi. Kasi pag sinabi mo sila, na hindi pwede. Diba? Hindi. Ngayon, sabihin mo, sayang yun. Ay, sayang. Grabe, 100,000 sana yung makukuha ko. Ito ang tanong, sayang ba yun? Hindi.
Kaya kahit ibigay ni Lord yun, Amen. mas malaki pa. Amen. Kasi hindi Sabado at Linggo. Hindi yung tatamaan yung Bible study. Diba, hindi yun. Alam niyo ako, nagpapasalamat ako kay Lord. Kasi nung nagkakaroon na kami ng field sa office na may Bible study tayo, meron ng pwedeng bumalik. Di mo ba? Diba sabi ko nga sa inyo, pag working hours, pwede. Basta ginagawa mo yung para kay Lord. Kasama ka pa din. Amen. Nag-a-adjust din tayo sa batas ng mundo, di ba? Sinusunod natin kahit pa paano yung curfew. Pero yung ibang bagay na taliwas na kay Lord, hindi na pwede. Tama po ba? Natulad po nito, taliwas kay Lord yung huwag tayo magsama-sama. Sabi ng Bible, huwag kalimutan yung pagtitipon-tipon gaya ng iba. So yung iba, tingin nila okay lang yun. Pag binasa nila ang Bible, mahigpit po si Lord. Amen! Amen. Okay po ba tayo doon? Malinaw po ba? Amen. Yun lamang po, at alam nyo, marami pa kasi tayong pag-uusapan pag ito yung pinag-usapan natin. Tama po ba? Amen. Ang dami pong verse sa Bible kung ano yung mga dapat natin sundin. Sobrang dami po. At hindi po mabigat yun. May iba kasi akala nila mabigat pag, Pastor, paano ko mamahalin yung kaaway ko? Di po ba? Di ba ganun eh? Paano ganun yung? May makulong nga ako dahil dyan, tas wala, ganun ano. Nadapa nga ako dahil dyan, nagka-andalungol ako ng buhay ko dahil dyan, tas mamahalin ko yan. Ano sabi ng Bible? Mahalin mo. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen po ba? Amen. Tandaan niyo po, huwag nating hahayaan na mawala sa atin yung kaligtasan. Amen. Amen. Huwag nating isa walang bahala. Seryoso po yung bagay na to. Seryoso po yung bagay. Seryoso po ha. Kaya yung pagngiti-ngiti pa lang natin, yung pagiging masayahin natin, hindi pwedeng nawawala yun. Ako, tandaan niyo po, no, pagka inabutan tayo nalulugmok nilo, inabutan tayo ng naglinagtis, inabutan tayo ng nagreklamo sa kanya, sayang na nga. Di po ba? Kanina nagdadeklara ka, pag-faith mo, Jesus name! Mayaman ako. After isang oras, ang hirap ng buhay. Ano ba yan? Akala ko nun, mayaman na ako. Hindi ko hirap ng buhay. Dumating si Jesus. Nanguha na. Di po ba? Hindi mo suot si Kristo, paano ko kukunin? Hello? Amen? Amen. Kung yun ay bagong Kristiyano pa lang, okay lang. Kasi hindi niya alam na mayaman pala siya. Okay lang, alam ni Lord yun. Pero pag alam mo, kasi hindi mo nilakaran. Di ba? Kaya nga minsan sinasabi nila, mas mabuti pa yung walang alam. Kasi kung abutan ka nila na bago ka lang, di ba yung nasa krus? Sabi niya ngayon din. Binaligtas pa eh. Nung lang nakilala si Jesus, naligtas pa eh. Di po ba? Okay yun. Pero kung ikaw matagal mo nang alam. Kung baga nagkataon talaga na walang nalaman. Okay lang, maligtas ka. Pero yung matagal mo nang alam, kasi talagang tangi ka ng tanggi. Hindi, mahit talaga buhay. Hindi ako naniniwala ka dyan. Diba, mananagot po tayo. Kaya tandaan niyo po ano eh, sinabi ng Bible, magbutihan po natin, maalarma tayo. At pag-ingatan natin yung kaligtasan na yun. Amen! Amen.